source of pride at ipinagmamalaki ng mga magulang ang mga anak na matatalino, lalo pa kung sila'y henyo. Kilalanin ang ilan sa kanila sa report ni Claire Delfin. Claire? Jessica, nandito tayo sa bahay ni Riz. Ang batang ito, isa sa ating may tuturing na child wonder. Bakit? Dahil sa edad na 5 taong gulang ay miyembro na siya ng Mensa. At bukod sa kanyang hilig sa pagdodrawing na ginagawa niya ngayon, mahilig siya sa math. At sa mura niyang edad, marunong na siyang sumagot sa mga algebraic equations. Kaya talagang nakakabilib. Sabi nga nila, amazing. Pero di ba Claire, malaking responsibilidad din para sa mga magulang ng mga henyo kasi kailangan i-sustain yung kanilang search for knowledge para yung kanilang talino ay lalo pang ma-develop. At saka alam ko problema rin kung saan eskwelahan mo sila ipapasok, hindi ba? Jessica, yung IQ pala, yung tinatawag nating intelligence quotient, ay hindi pala yan permanente. Kailangan itong gamitin parati, kailangan itong hasain upang maging tuloy-tuloy ito. Dahil kung hindi, ay pwede siyang mag-stagnate. At hindi lang mag-stagnate, pwede pa siyang bumaba. Kaya itong ating mga parents na may mga anak na tinatawag nating batang henyo, malaki rin ang responsibilidad sa pagpapalaki nila dahil kailangan magtuloy-tuloy yung kanilang mataas na IQ at ang ginagawa nila doon is they have to really expose the child to different programs, usually talent enhancement programs, nang sa gayon ay mamamaximize yung kanyang potential. Maraming salamat, Claire Delfin. Ang mga batang henyo sa report ng ating kabrigadang si Claire Delfin. X minus 5 equals 11x. Sa edad na 6 na taong gulang, sisiw na kay Alresca Micaela Gabriana o Riz ang mathematics. Hindi lang tens o hundreds ang kaya niyang i-add, maging 7 digits na o million pa. Si Riz grade 2 ngayon, pero ang kanyang utak kapareho na raw ng isang grade 4 student. Kaya naman itinuturing siyang gifted o mataas ang intelligence quotient o IQ. Ang subtraction, maning-mani rin sa kanya. Kaya niya i-check yung sarili niya. Nakikita niya kung ano yung mali. Maging ang iniiwasan ng lahat, ang multiplication at division, easy-easy lang kay Riz. Pero ang mas nakakahanga kay Riz, kaya niyang sumagot ng mga mathematical equation tulad ng algebra kahit pa sa high school na ito itinuturo. X minus 5 equals 11x. Is 60. Very good. Good job. Si Riz, certified math wizard. Dahil sa kanyang pambihirang talino, siya ang pinakabatang naging miyembro ng Mensa sa bansa. A society for the highly gifted. Isang international organization ang Mensa. Ang mga miyembro nito, yung mga matataas ang IQ sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng IQ test mula sa isang psychometrician, maaari nang sumali sa eksklusibong organisasyon na ito basta above 98 percentile ang makukuhang score. Si Riz, matatawag na superior ang utak dahil sa kanyang 99.7 percentile na score. We believe that intelligence is dynamic. So, what does this mean? It means that it can change based on what you are doing. And technically, what Mensa does is we test people, invite the top 2 percentile in terms of IQ. Paniniwala ng mga magulang ni Riz, maaring namana sa kanila ng bata ang talino nito. Ang kanyang tatay na si Bam, nagtapos lang naman sa Philippine Science High School at nagtapos ng BS Mathematics sa University of the Philippines at ngayon nagtatrabaho sa isang IT support company bilang trainer. Samantalang ang ina naman niyang si Roch, honor student sa isang science class sa Sorsogon at kumuha ng chemical engineering sa UP. Maituturing nga raw silang pamilya ng mga henyo. Riz! Hi, Daddy! Hello! Yeah. Okay. I learned you love math. Really?
Why do you love math? That's my favorite subject. Really? Mensa, it's a group of intelligent people. Do you know? Really? It's smart kids. Smart kids like you. Yes. You know it? Nung bata pa si Grace, we were already planning na mag-high school siya sa Pisay. Kasi both of us, pareho kaming pumasa ng Pisay. So, para sa amin, it's natural na yung anak namin papasa din. Sa ngayon, nahihilig na sa drawing at astronomy si Riz na marahil naman na rin niya sa mga magulang na miyembro rin ng isang astronomical society sa UP. Tell me the planets that you know. All planets. So, which one is your favorite? The biggest planet. Which is? The first gas giant. Cool, that is? Jupiter. Jupiter! Right. So, which one is, which planet I has forgot the... how many moons does Oh my God, you know Jupiter that? have. It's 60-something. Alam ng mag-asawang Rosh at Bam na malayo pa ang tatakbuhin ng kanilang nag-iisang anghel. Hindi lang kasi math problems ang kailangang harapin ito, maging ang dikta at pagtingin ng lipunan na kanila ring naranasan. Kasi yung mga batang ganyan, they have so many ideas. Hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip nila at a particular time. So you should always be there to listen. You shouldn't prejudge the kid. The world's biggest flower on earth is the Rafflesia. 6 million? 6 million. 123,000. Sa mga pinakamalaking dinosaur na umapak sa lupa. The tallest bird on earth, Sesame is the ostrich. The world's biggest flower on earth is the Rafflesia. Kung usapang talino lang naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli dyan ang walking encyclopedia ng Laguna. Ang 8 taong gulang na si Simon Miguel Licop o San Mig. Ang kanyang IQ umabot ng 152 scale, hindi nalalayo sa 160 scale ng sikat na scientist na si Albert Einstein. The fastest animal on earth, the cheetah. Cheetah is the only cat in the whole world that cannot retract its claws. China's best kept secret is seal. It is spun by the silkworm. Chinese traded it for precious gems and even gold and silver. Ayon kay Riza, nanay ni San Mig, miracle baby raw ang kanyang anak. Dahil sa kanyang problema sa ovaryo, hindi na raw niya inasahang magkakaroon pa siya ng anak. Habang lumalaki si San Mig, napansin daw nilang iba ang kanilang anak sa ibang mga bata dahil mabilis daw itong nakapagsalita at nakapagbasa. Early as 2 years old, very fascinated sa mga books. So, binabasahan ko siya. I thought na baliwala lang sa kanya. Sabi ng mga office mates ko, nagtaka sila na yung 60 pages na books, nalaman niya, nasa sa ulo niya, na i-impart niya doon sa mga office mates ko. Kaya sabi niya, there's something na kakaiba kay Sammy. Malimit na sa trabaho si Riza at ang kanyang asawa, kaya naman ang kanyang nanay na si Lola Adeling ang madalas nakasama ni San Mig. Ito ang ito. Spinosaurus. Mahilig magbasa si San Mig. Lahat nga raw ng mahilang libro nito, walang sawa niyang binabasa. Paniwala nila, may photographic memory si San Mig dahil hindi raw ito madaling makalimot sa kanyang mga nababasa. Tuwing hapon umuulan, sa umaga naman mainit. Kasi buong araw may bigat kasi yung mga butil-butil ng tubig sa hangin na gumagawa ng bumubuo tapos gumagawa ng mga ilang oras sila nga kaya kadalasan sa hapon bibigatan na tapos umababa. Ilan ang naging presidente sa Amerika? Mga 43 na po. 43 ka, dami na. Sino-sino? Si James A. Polk, si Bill Clinton, si George Washington, Thomas Jefferson, si John Adams, Harry S. Truman, Grover Cleveland, Gerald Ford, William A. Lyndon T. Johnson, Martin Van Buren, George W. Bush, George Bush, Benjamin Harris at si William Henry. Tutuwa ko, may matalinong akong apo. At dahil paborito rin niyang subject ang mga hayop, kahapon isinama namin si San Mig sa Manila Zoo. Hi, San Mig! Welcome to Manila Zoo! First time ni San Mig rito, kaya sasamahan siya ng veterinaryong si Dr. Lagarto. Reticulated python is one of the longest snakes in the world. Feeds on wild pigs, such as boars, and to dogs, deer, gazelles, and even young zebras. It can
also live on 1 meal a year. The cassowary, for no reason, is one of the bird's bad reputation. If it is attacked, it will use deadly, really sharp claws to tear flesh apart and quickly escape. There are already 4 people being killed by cassowaries, and this includes 1 army soldier. Nakita rin ni San Legsimali ang sikat na elepante ng Manila Zoo. So, isa po siyang Asian elephant. Nagpanghalata siyang Asian elephant kasi ang liit ng tail niya. Pag-African. Malaki. Parang bedspread. Pero siya makakuha ng isang bagay na kasi liit ng isang bato na kaya isang ball. Kasi sensitive ng kamay natin. Difference ng crocodile sa alligator. Yung crocodile, mas mahaba at mas pointed yung snout niya kaysa sa alligator. Alligator, all bottom teeth niya, nakatak sa bibig niya pag sinarado niya. Pero sa crocodile, naiiwan pa rin yung fourth bottom tooth. Zebra, pwede niyang gamitin yung stripes niya. Pero yung pang-signal. Signal. Pag nag-mix up sila tapos tumakbo sa lion side, parang nag-mix up together yung mga stripes para gumawa ng isang one big stripy mask. Confuse protection. Ang dami niyang alam. Tapos yung mga, alam niya yung mga nababasa niya. Tapos, yung hindi siya yung commonly known na info. Ayon sa mga siyentipiko, maaaring namamana o nahuhubog ang talino ng isang bata. At hindi lang sa science at math maaaring magpakita ng galing ang mga batang henyo, kundi maging sa iba pang aspeto tulad ng musika, komunikasyon at literatura. Siyempre, pag sinabing gifted, kung sa normal curve, mas marami silang naka-incline doon sa positive kaysa sa negative. So, pag sinabing gifted, talagang iba sila sa iba. Sa YouTube, isang batang babaeng nag-i-Ingles ang kinagigiliwan dahil sa kanyang angking galing. Musmus pa kasi ang bata pero marunong nang magbasa at magsulat. Kabisado niya rin ang world map. Alaska. Maging ang periodic table of elements. Okay, what is this? Tumitiba rin siya ng nursery rhymes sa organ. Bye-bye to everybody. Dito sa Mabalacat, Pampanga namin nahanap ang nasabing bata. Oh no, don't look at that one. Look at your face. It's too close. Siya si Queen Mosha Maika Paule o Pearl, 2 taong gulang. Ang nagpo-post naman ng video ang kanyang nanay na si Joy. Where's Chlorine? Naniniwala si Joy na genius ang kanyang unika iha. 1 taong gulang pa lang si Pearl, nakitaan na ni Joy ng potensyal ang kanyang anak. Are you outside? Come on here. I'm not outside. Kaya naman lahat ng mga bagong natutunan ni Pearl, inire-record niya at agad niyang ipinopost sa YouTube. Umaabot na nga sa mahigit 40 video ang kanyang na-upload. Haling sa mga bata na mapanood nila, hindi nakakatamad mag-aral, nakakatuwa nga eh. At saka hindi lang nakaka-proud sa magulang. Sila mismo na napaproud sila na, ganitong edad ko, nakakaya ko. Magsiswing siya, nag-aaral sa parts of plant, mga siya. O kaya non-flowering and flowering. Yan. Tapos ito yung frogs, kinikwentuhan niya ako. Minsan nagpe-pretend siya, may frog siya. Ay, kasi 4 hours siya na naliligo, minsan 3 hours. Ang ginagawa ko, pinapag-aral ko siya niyan, nag-lesson naman kami. Okay, what is big? Vanadium, gagano siya. Okay, I thought it's a vacuum. Minamali-mali ko ba? No, it's vanadium. It's big. Tapos dito naman, yung world map, pati yung mga flags. Matutulog na dito yung mattress na pang single. Yan, mag-aaral muna siya ng solar system niya. Kakain siya minsan, pinapaikot ko ito, ginagawa kong laruan. Sabi ko, where's Brazil? Okay, gagana siya. What is O? Oxygen. What is AG? Silver. What is AU? Go. Yeah, right. Naisa nang maging guro ni Joy pero high school lang ang kanyang natapos dahil sa hirap ng buhay. Kaya naman ang kanyang anak na si Pearl ang kanya na lang unang naging estudyante. Maagang namatay yung tatay ko. 6 years old pa lang, tumutulong na ako magtulak ng asin, yung nagtitinda, naglalako sa mga bahay-bahay or mga tindahan. Nakita ko nung namatay yung tatay ko nung 9 years old ako, lahat ng mga kapatid ko kahit
13 years old, nag-asawa, yung sa 16, kuya ko, 17. So, ang dating ko, kung ako, pati ako mag-asawa, syempre 9 years old pa lang ako noon. So, nakatatak sa isip ko, ayoko mag-asawa ng maaga. No, it's Alaska. It's Alaska? It's wrong. Oh, I'm wrong. Sorry. Okay, I think this is Russia. No, it's America. Kapampangan si Joy at ang kanyang asawa. Pero Ingles ang lengguaheng ginagamit sa loob ng bahay. Nais kasi niyang mahasa si Pearl sa universal language. Ako mismo, kasi gusto ko maging universal yung niya, pakikipag-friendship, no limit, 'di ba? Although second language natin 'yon, pero when you say English, 'di ba, parang no limit ka, pwede ka makipag-friends kahit Chinese. Let's go to Batid ni Joy, may malaking obligasyon ang pagkakaroon ng gifted child. Kaya naman gagawin daw niya ang lahat para makapag-aral si Pearl sa mga premyadong universidad. Gusto kong mag-aral si Pearl sa Harvard University. Pangarap ng papa niya, pangarap ko na rin. Ang tulad ni Pearl, maari nang ipasok sa bagong programa ngayon ng Department of Education para sa mga batang gifted. Ito ang Head Start for Gifted Children Program. Layo ng programang payabungin ang mga batang may potensyal at angking talino. Is the program to cater the needs of children ages 4 to 5 years old. These children are more advanced. That's why it's said to be gifted and talented. They are more advanced than the regular. Kailangan ng support at motivation sa bata. Huwag pilitin ang bata kung hindi naman siya talaga para doon. Walang magulang ang hindi naghangad na maging matalino ang kanyang anak. Swerte nga raw kung ang anak mo ang isang batang nagtataglay ng kagalingan. Ito po siya Asian elephant. Pero ang kinabukasan ng bata, hindi lang nakasalalay sa kagustuhan ng magulang, kundi sa tamang paggabay. What to say you? Go! Go! Tunay ngang nakamamangha ang mga batang taglay ang kakaibang galing at talino. Huli man pero malaking bagay pa rin ang ginawang aksyon ng gobyerno na tutukan at hasain ang mga batang henyo. Kabilang na yung mga galing sa pamilyang salat sa buhay. Tunay nga rin, malaking responsibilidad ang pagpapalaki sa mga batang henyo na kapag nabigyan ng tamang suporta at gabay ng mga magulang, ng lipunan, ng gobyerno, ay tsak na may maiaambag na malaki sa pag-unlad ng ating bayan balang araw. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Claire Delfin, kasama sa iisang brigada.